morning. It's Sunday. Imbis kaming tatlo ng kotse ng kanilang mami. Napakadumi na kasi. Kaya sa patite. Minsan, mas maayos pa yung ano eh. Gagawin nyo na lang para medyo makatipid. At saka wala naman ginagawa ngayong Sunday. Gawin na lang natin. May mga gamit naman tayo rito. May steamer, may vacuum, mga microfiber para sa pagtutuyo. Hindi malinis-linis na siya. Ano na lang yung mga maliliit na lang na steamer. Yung mga para sa medyo bumalik. Pag wala na ito eh, talaga ay mga din sulok ng mga bagay. Saka natutuyo naman kagad siya kasi steam lang. So yung electronics niya hindi naman na-apektuhan. Kasi magkano rin pag pinaka-detail mo, 200 minimum. Hindi pa ganun ka ano yun. Hindi pa lahat yun. Kaya kami na lang gumagawa. Steam ko nga si iyan. Ito yung na-order namin sa Amazon. So ginagamit namin ngayon para dun sa para i-brush yung mga ano, tanggal yung mga mancha-mancha. Yung mga ganun kasi yung mga puti-puti na yun. Hindi mo alam kung saan galing yan. So inaano namin, binabrush namin. Yan. Para matanggal yung ano. Okay lang mabasa siya ng husto. Mas maganda ngayon kasi para umangat yung dumi. Tapos may binili naman tayo na extractor sa ano, sa Amazon para ma-extract yung fluids niya habang nagso-soak siya diyan. Yan. Lumalabas yung mga parang mancha-mancha niya. Pag in-extract na natin, matatanggal na yan. Tapos babalawan na lang uli natin. Steam na lang natin. Yan. Makatipid siguro konti pero okay na rin yun. Kasi yung mga pinambili sa gamit, di ba? Hindi lang naman one time magagamit yun eh. Okay guys, tapos na yung deep clean namin. Dati daming kalat yan. Puro alikabok ngayon. Okay na. Harap at likod. Ilang beses na yun. Tama, no? Ayan. Dumating na yung inaabangan niya kaya lang may basag yung box. Sana hindi yung lalagyan. Yan yung laruan na in-order pa namin nung Pasko. Ngayon lang dumating.
Sobrang tagal ng pre-order na yan. Ganun tayo eh. Na-excite ka din. Pasko na uli. Buti hindi. Bumating Pasko na uli. Ayun. Nakita nga natin sa EV Games eh, di ba? Ako mga Street Fighter yan. Pinakakaabang-abangan niya. Yung mga iba mga nagsipag-post na eh. Si Honda. Ito sakto, meron na sila. Ito yung bagong-bagong kalalabas na. Kalalabas naman ito. Ba't nakasama na to? Oo, di ba may message ko sila? Si Akuma lang pala yung maliit. May siya naman yung malakas dyan. Ayan. Merry Christmas! Merry Christmas. Malapit na magpasko na naman, dear. Order mo na kaya para pag Wala nga eh. para pagdating ng Pasko. Ay. Andyan yung regalo mo. Kasi mga laruan na in-order niya, minsan, mayroon minsan dumarating sa GameStop, pero Bihira. pag dumating, ubus ka agad. Kempuan. Yung mga dati niya, tiyempuhan. Ito ngayon. Nakuha na niya. Order na natin. O, gusto niya, di ba? O. Ano orderin? Wala kang orderin pa. Yung iba naman di naman pre-order. Yun lang. Walang Pasko na. Ay, nako. Lalo yung weather natin ngayon, iba-iba na. Bulan na naman nga eh. Happy? I'm happy, syempre. Thank you. Bubuksan. Ang ganda rin eh. Arcade yung ano niya, yung team nung ano eh, nung pinaka... Ano, bata pa lang ako, naglalaro na ako niyan. Nagkakating pa nga ako para lang makapaglaro ng Street Fighter eh. Ano Street yung, Fighter ano 2 yung pa laruan? lang. Video ka rin? Bijuan, no? Sa may bijuan. Yan. Tindahan ng, ano, ng mga dyaryo sa likod. Puro, ano. Meron pala doon kasi La Consolacion din ako. Sabi niya, doon pala sa may nagtitinda ng dyaryo doon. Yung likod pala noon, laruan. Sabi niya, hindi mo alam. Sabi ko, hindi ko alam ako. Alam ko lang, tindahan ng dyaryo. Tapos Tapos pumapasok mga ibang estudyante, di ba? Nakikita mo pumapasok. pero kasi may mga candy sila doon, di ba? Tsaka may mga laruan na binibenta. Amali ko, hindi ko talaga alam. Sa likod talaga yung mga ano nun eh. Yung pala, may laruan pala yun na gano'n yung mga videoan. Siyempre nga naman, Pareho kami kasi na school niyan eh. mga bata nga naman. Puntahin ako, mali ko ba? Dami tao lagi dito. Bibili ka dyaryo, daming tao. May mga dyaryo. Tapos may, Mga hindi, may estudyante mga pa. toys siya na kung ano sa gilid, di ba? Pati yung mga uso na mga mga estudyante high school pupunta rin para lang dyan. high school ka nun din, elementary lang. Kaya nga eh. Yun pala yun. May sikreto pala doon sa likod. Recently ko lang nalaman nung nabanggit niya. Pupustahan kami dun eh, para lang ano eh. Kasi yung mananalo. Pustahan yun. Ano yung piso-piso hinulog mo? Piso-piso. Pustahan yun eh. Magkano lang pamasahin ng piso lang. Nung time na yan? Muro noon. Piso lang yun, 150. Kabisado eh, no? Eh syempre, pag nanalo ka Kasi ng hingi isa ka ng extra dalawa, pera. Kay mami sabi mo project. Hindi ako humingi ng extra. Hindi ako bibigyan ng extra ni mami. Kala ko nanghingi ka, tapos sabay maglalaro ka eh. Si mami, para investigador yan. Hindi ka basta anong project? Anong bibili? Ako ang bibili. Patay. Hindi ka Ay, wala pala. Hindi ka makakalusot. Kala Hindi mo. basta-basta eh. Ganun talaga. At least, di ba? Oh. Kaya nga siguro isa ring reason niya na ano eh. Na, Nung may trabaho ka na talagang yung laruan, pinaglalaanan mo talaga na makabili. Kasi nga naman, no, di ba? Kumbaga, may pera si mami, no? Pero, di ka basta makabili. Di ka basta. Nakikit si mami sa pera. kumbaga kung ano yung kailangan. Si daddy naman, nako, paglasing yun, yari na. Ay, sama! Ang masarap palang malasing yun. Ako nga tigabili ng beer nun eh. Sukli sa'yo na, no? Kaya gusto mo. Oo. Yun eh. Alam na, alam. Kahit isang case yun, dala-dala mo eh. Pipit-bitin mo, no? Kasi ang laki na sobra. So, yan. Kaya yung mga laruan din talaga nahilig siya. Talaga nung nakakapagtrabaho at kaya nang bumili. Yan. Naglalaan talaga siya. Ano yun eh, collection eh. Parang
childhood memory na relief. Hindi naman doon sa hindi ka nakabili nung bata ka. May nabibili, pero syempre, hindi gaya na ngayon na Hindi lahat nung nalalaro mo, napapanood mo nung bata ka ng Available. cartoons, available as laruan. Ngayon lang din nila pinoproduce yung mga ibang laruan na hindi mo ine-expect na may kagaya nila di ba meron si Shaggy tsaka si Scooby-Doo, di ba? Tapos Flintstone na laruan. Ang ganda ang cute yung mga bago lang, pero hindi naman lumabas sa lahat eh. Pili lang di ba? Hindi lahat, syempre. Pati nga yung mga serial na may laruan na rin eh. Jada yun Magaganda. Yung ano ba yung Jada na isa binibili mo? Mega Man? Mega Man. Mega Man, laro din yun Yun yung visit na laro na hindi mo matapos. Ngayon gumawa na rin sila ng laruan nun. Nilalabanan lang naman nila yung mga ibang karakter na lahat popular na karakter na nilalabas nila. Tapos yung mga unpopular, hindi na nila nilalabas. Which is, minsan yun yung yung nagbubuo nung mga memories na nalalaro mo. Kasi hindi naman lahat ng mga games available ng time na yun sa Pilipinas, di ba? So, yung mga Mario, yun yung mga yung mga basic na Dami na rin mga Mario, di ba? Super Yung mga Mario, basic Sonic, meron na rin. na nabibili mo. Nung bata kami, pag nagkaroon ka ng mga Game Boy, mga big time ka na nun. Mga gaming watch. Tsaka yung family computer. Family computer, classic. Dude. Hindi lahat talaga nagkakaroon nun. Kaya nung nagkaroon ka syempre ng konting income, ganyan, hindi nawawala yun na sana makabili ako ng ganito, sana magkaroon ng ganito. Ngayon, nagkakatotoo, di ba? Saka hindi naman lagi na bili ka ng bili, may makita ka lang, bilhin mo na. May mga kagaya, may mga okasyon. Pasko pa yan. Kumbaga, ngayon kasi pa nagbibigay na kami ng regalo, parang kung ano Wala yung na gusto mo na, surprise, hindi na yung susurpresahin tapos hindi mo naman magagamit. Hindi naman nagugustuhan, di ba? Yung iba, natatambak lang. Tsaka iba, meron na eh. So, misa isipin mo lang, ano na lang ba yung kailangan namin? Yun na lang. Eto, kahit na papano, di ba? Yung makita mo na naka-display doon sa mga cabinet mo, natutuwa ka na, oy, naglalaro ko yung character na yan, Ay, At least dumating na rin. Finally. After how many months? Yun. Nabuksan niya na yung mga toys niya. Kaso, syempre, alam nyo na yung dito, yung weather. Nagiging matigas yung mga joints niya pag dahil sa lamig. Pakuluan natin si Honda. Idinidip niya, ibinababa niya sa niyan. Hot water. Ah. Para matanggal na yung mga, lumuwag-luwag yung mga joints. Tsaka yung mga chemical na rin kasama na ma-wash. Saglit lang naman yan, di ba? Hindi pala sila kasya lahat. Kala ko kasya sila lahat. Ang lalaki pala nila. Dalawa lang pala kasya. Malit nga isa Kasi ito, tinatabi ko rin itong mga box na ito. Baka dumating yung araw. Gusto mo na ibenta. Kaya dami na namin box na dyan sa gilid. Sa basement. Although iba mga naitapon na niya, pero iba nandiyan pa din. Yung mga iba na na mga regular figure, tinatapon ko na yung mga box. Minsan tinatanggal ko yung mga logo. Yung iba, nabibenta pa nga na doble pa sa presyo. Pag tumatagal, Depende pa rin sa laruan, hindi lahat. hindi lahat syempre. So, yan. Laro siya ng laro eh. Ay, tama na yung kalalaro. Yan yung yung reward. Toward na Reward pagkantay. nung pag-aantay. Ayun yung mga ulo-ulo na Extra head. extra ulo. Yan yung reward namin nung Paglilinis sa sasakyan. sa sasakyan. Inuna niya linisin yung kotse eh. Eh, Madumi na kasi ang tagal nang din nalinis. Lalo yun ang parang yun eh. Tigahakot eh. Pag may bibili ng laman, bibili na mag-grocery, yun ang bit-bit. Yun yung madumi Hinihiram ni Jonas. Lalagyan ng mga pambenta niya. Yung truck kasi sa lang yun pang mga long drive, pag nag-haul ng malalaking Tsaka trabaho. sa trabaho.
Minsan nag-pick up pa ng bato, yung kotse dala eh. Puro bato sa likod. Mas matindi yung pinikap namin dati. Ano, yung Truck graba na, pa. truck naman yun, dear. Meant Sa to truck. be. Sa truck, pinanghakot nga ng graba yun. Tsaka mga, ano yung mga pang ano sa bato. No, yung bato na ano. Sabi ko sa kanya last time, magpa-auto detail kami. Mahal daw, sayang. Magkano kasi? 200 minimum eh. Yung kotse baka mas mura-mura ng konti. Hindi, 200. si ano nga 200 eh, si Bo eh. Sabi niya, sila na lang, Standard bibili daw. na lang siya ng mga gamit. Gamit. Although magkano rin naabot nun? Yung ano, yung 20 yung ano, yung sa extractor, tapos yung mga brush parang 15. Not bad pa rin. Not bad talaga. Tapos bumili lang tayo ng mga sabon-sabon dyan, di ba? Mura na, tapos ilang beses gagamitin. Kasi yung truck lilinisin din niya. Noon na lang Maganda yung talaga brush. Yung drill kasi, pag may drill ka na, okay na. Wala Kung kang wala drill, drill, eh. bibili ka pa na drill. Babrush mo kasi. Ayun lang, pwede ba siguro Pwede brush? naman yun. Yung extractor talaga yung ano, yung importante. Dati mahal nun yung Attachment lang naman sa vacuum, di ba? Yung pa, yung vacuum na gagamitin mo, shop vac dapat para malakas. hindi, para makahigop ng tubig. Yun. Hindi pwede Yung basta shock vacuum. back na yun, nabili lang sa ano yun? Sa Marketplace. marketplace, 50. Bago pa, di ba? Oo, bago. Nakuha yun. Laki kasi. Kaya siguro ayaw din ng ano, gamitin eh. Hindi 50. naman yung dalawa tiga kuha eh. Oo. Kanyang mga assistant. Pag Sunday, dito lang silang tatlo eh. Ayan. Tapos binrush lang namin. Yung mga carpet ng kotse, binrush ko dito sa harapan para nasa ganun yung sabon niya. Tsaka yung ano dumi, magtumulo na lang din dun sa may simento, di ba? Tapos bubomba mo na lang. Double purpose na siya. Hindi na magpapalinis. Kaya lang yung oras. Ay, oras. Oras. Hanapan talaga kasi sa bagay yung ganyan paglilinis, di naman kailangan linggo-linggo eh. At saka yung ano, steamer. Pero yung steamer, 2 years ago, no, binili yung 20. May pinagamitan ka na kaya binili mo, di ba? In-steam ko yung mga, ano, parang molds sa bintana na lumalabas. Kasi, di ba, pag nagwi-winter yung ano yung nagdi-drip yung tubig, parang moisture. Tapos, pag hindi mo napunasan, nagiging parang itim. So, yun ang ginagamit ko para matanggal yung ano. Yung, Sobrang ano kasi, parang yung sobrang lamig, yung moisture niya. Although binabago namin naman yung temp. humidity sa loob ng bahay. Pero syempre, pag biglang bago, lalo dito sa Calgary, parang pag may sinuk, Magmo-moist siya. drop kagad ng 10 degrees. Kaya parang biglang init. So, nagkakaroon ng moisture. Kailangan bagay yung mga ganun eh. Mga kung anik-anik na gamit niya. Marami siyang mga Kung anong yung panlinis. maliit na mga gamit eh. Pag nakikita sa Amazon, minsan sa AliExpress, may mga maganda rin mga gamit dun eh. So, yun, nakatipid ka ng konti, di ba? Tapos mga pang ano na lang, air freshener, tapos yung mga Sabon naman, magkano sabon-sabon. lang. Tapos hindi mo naman, isang gano'n, mauubos mo. Kasi yung mga pan-detail, although mas effective sila, pero sabi nga doon sa YouTube, may halos the same lang din. Halos the same, syempre. Sayang din yung matitipid. Gaya nyo kung dalawang sasakyan, palagay mo na sa 350. 350, dalawa, no? Di ba? Pucha. Ang sakit nun. Sayang din yun. Kami na lang maglilinis. Sa'yo na lang yung 350. Hindi, binili na ng gamit, di ba? Para makaano. Ay, nako. Pero okay din, at least. Every time, andyan na yung mga gamit. Kahit nga yung pag-change oil ka naman, susunod yung truck eh. Para Kasi sabi nung kailangan, every 5,000 na. Eh, sinusunod namin yung percentage. Sabi nga niya, yung percentage na yung boss kasi Wag daw sundin. binibigay yun ng dealer. Siyempre nga naman, tatagal yung yung oil change mo. Mapapak yung yung makina mo. Kaya sabi niya, huwag sundin, pagkat palo ng 5,000, 5,000 kaagad. palit na kaagad. Tsaka kagandahan sa sarili mong, pag ikaw yung nag-oil change, makakapamili ka ng sarili mong oil na Na mas maganda. mas maganda. Saka sure ka talaga na quality yung ilalagay. Yung filter na gusto mo ilagay, ganun. No choice lang talaga kami pag winter kasi kailangan talagang dalhin sa 200. Dahil ang hirap dito, malamig. Magkano sa kotse? 150. 110, 150 na. Sa truck, 200 kaagad eh.
1:30 na yung sa kotse nag-start. Kaya alam minsan, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan. Abot pa 150 mahigit. Eh, yung mga maintenance sa sasakyan, nagpapatagal kaya kailangan din, sundin. Parang may anak ka na rin kasi nun eh. Kasi pag hindi mo naman maintain, mas malaki Kasi, maging mas difference. malaki Mas malaki gastos. abala pa. Kasi yung mga sasakyan sa trabaho natin yun, di ba? Hmm. Yun nga pala. Tsaka yung mga nangyayari dito, di ba nga, last time na pag-usapan natin yung mga nagpo-protesta ng mga East Indian o mga Punjabi. Nagpo-protesta sila dahil sa mga international student daw. Nile-label nila na as international student, which is wala namang mga international student na ibang lahi. Ah. Parang puro Hindi, sila. may May mga ibang lahi, Pilipino, pero may hindi ibang sumasama lahi. sa mga protesta Pero na sa mga gano'n. nagpo-protesta, puro sila. Puro sila. Ngayon, naka-attract sila ng mga political parties, kagaya ng NDP. Ah. Ayan, kasi mostly kagaya ni Nahid Nenshi na Gusto na makuha siyempre yung kinukuha nila yung atensyon. Yan daw is federal mismanagement ng federal yung nangyayari na yan. Pero kung tutusin, pag tinanong mo kung saan galing yung school pala na-establish sa India. From India, na-recruit na sila. Papunta rito. Na parang may sasalo sila kanila rito. Pasok agad sila sa college school ng India. So, in-scam nila yung sarili nilang lahi. Marami talagang ganun doon. Oo. Ngayon, kagaya nga nung kasama namin dati, na nagbabarko, ilang beses siya na-scam bago siya makarating dito sa Canada, di ba? Kalahi niya rin yun. Kalahi din niya na, yung Indian din yung katrabaho namin dati sa Worsley. Sa Worsley, small town. So, nakailan? Pangatlo pa na siya nakaalis. So, yung 2 beses, nung panahon na yun, laki na nung 10,000 Canadian. Yun yung una niyang binayad. Tapos second time, bayad uli siya. Na-scam na naman. Pero syempre, talagang siguro, Porsigido siya kahit ibenta niya lahat para lang makapunta. Kasi siya sa cruise ship, no? Pero hindi siya hindi siya duman sa international student. Hindi. Work permit. Di pa uso nun, Meron na, pero hindi gaya ngayon na talagang sobrang ang dami. talamak ko. Pero ngayon Dati kasi ang higpit ng requirements nila sa student Kaya ang sabi nga ng mga nasa comment doon sa student, kailangan, wag mo merong ma-aprobahan, merong hindi. Merong hindi, oo. Kaya kung di May ma-aprobahan, ma-absorb. i-accept mo kasi ganun talaga Bakit daw sinisingle out yung sabi nila, bakit sinisingle out daw yung lahi nila? Hindi naman Hindi naman kasi ang dami nagpo-post, kahit mga Pilipino, ang dami dami yung mga mga kababayan nagre-ready natin. na umuwi, mga umuwi na kasi nga alam nila walang pathway para sa kanila. Kumbaga, accept natin ang accept mo maayos. ng maayos yung fate mo. Kesa naman yung pauuwiin ka na huhulihin ka. Oo. Mas matindi yun kasi Or hindi ka na makakabalik blacklist ka. May mga na ganun 3,000 mahigit yung force na pauwi. Di wala na, hindi na sila makakabalik. Dami nun, kahit yung mga by a work permit, mga ngayon. Ngayon, pa rin daw, mag-i-enforce pa rin. Sila, nandito na. Kaya, na sila, gustong-gusto na nila talaga dito Tsaka gusto nila sila i-priority. Hindi naman po pwede yun kasi may mga dumadaan din sa tamang proseso. Tsaka bakit kailangan mo i-brought out yung mga struggle na ano pangalan nito para makapunta rito yung nagbenta raw ng mga magulang niya ng lupa, ng baka, ng farm nila. Hindi pwede mo isisi sa kasi choice mo na pumunta rito. Bakit yung mga kababayan natin, may narinig ka ba yun? Meron nga ang group sa Facebook na wala nagrarant na mga kababayan. Nagbenta kami ng wala na kaming babalikan sa Pilipinas, ganyan. May mga ganun sitwasyon pero hindi mo maririnig sa kanila kasi matatag sila, nakikita nila yung yung consequences. Alam nila merong mas magandang papalit. Mas may magandang yun yung maganda sa atin Kumbaga, tanyo naman, bumagyo sa Pilipinas. Nakita nyo yung mga epekto ng flood control na na-scam natin, na-scam yung mga kababayan natin ng kapwa nating mga politiko. Kumbaga, kumbaga, yung Pilipino na traits natin. Nakita nyo, sa Facebook may mga nagsiswimming pa,
mga Masiyahin naliligo kasi sa yung ulan, nagiinuman. Hindi, Mahaba. binabaliwala nila yung yung mga trahedya o problema. Sobrang haba ng pasensya ng Pinoy. Tsaka talagang hinahanapan nila ng ng positive na pananaw sa buhay. Pananaw, yun yung maganda sa atin eh. Pero sana nga magkaroon ng linaw ang mga isipan ng mga kapwa natin Pilipino pagdating sa election. Mapili nila yung tunay na magtataguyod ng Pilipinas, di ba? Pero yung yan nga, yung nangyayari dito sa Canada, ang dami nang tumataas na yung crime rate. Tapos puro lahi pa nila yung Mga na-involve nagugulo. Oo. na-involve sa mga gang, mga extortion, may mga sexual harassment. Puro kalahi nila yung mga lumalabas na yan. Hirap nga pagka ganun eh. Wala namang masama sana kung maayos, di ba? Pero kung ganun puro problema. Tapos yung sinasabi ng Tim Horton na mag-hire sila ng Canadian. Canadian, may isang Canadian na pumasok doon sa Tim Horton. Tingnan nyo, ginanon niya talaga no? Wala kahit Wala, isang wala Canadian. kahit isang Canadian. Ilang store ang pinuntahan niya. Puro Tim Hortons. Lahat. Wala siyang nakitang Canadian. Sabi niya, sasabihin ng Tim Horton, mag-hire sila ng ng mga kabataan na Canadian. Wala eh. Puro mga Wala, estudyante. ganun talaga. Mantalang dati pagka mga ganong mga fast food, mga estudyante, makikita mga estudyante na puti. Halos lahat, diba? Lalo ganyan. Hindi lang naman yung mga citizen talaga na mga dito na rin mga pinanganak. Pero ngayon wala. Puro matatanda na yung makikita mo. Tapos mga ibang lahi na. Tapos mga estudyante pa. Yung nga lang nagpo-protesta. Naagawan kumbaga yung mga bata. Nawawalan ng Totoo naman talaga pagkakataon na nawawalan ng pagkakataon na makapagtrabaho, maka-experience. Yun yung kailangan nila para mag-start ng ng experience nila dito, 'di ba? Yung mga high school graduate na mga bata, yung mga ayaw na mag-college, 'di ba? Yun yung nila foundation job nila parang Para matuto sila sa para buhay. matuto sa buhay. Kaso nga ibang lahi yung nakakapasok. Nawalan ng opportunity. Maraming pinanggagalingan yung na yan. Tapos balita pa kasi minsan nagpa-pop up din sa YouTube namin yung yung mga Indian news, yung mga WION, mga kung ano-anong news. Al Jazeera ba yun? Hindi Al Jazeera yun eh. Di ba Al Jazeera yung na yun? Hindi, WION yun. Mga Indian na na... Ba't nga ba lumalabas yun? Ewan ko. Napapanood din kasi natin. Lumalabas sa feed na bakit daw gano'n ang Canada ngayon, gano'n. Parang ang sama-sama pa ng tingin nila sa Canada eh. Samantalang napakarami sila na number one na immigrant dito sa Canada. Yun lang naman. Na-share lang naman namin ang aming mga ganap. Ayun. Kung yung medyo makatipid, lalo na sa mga detail. Alam ko naman na parang pangalawang bahay nyo na yung yung sasakyan dahil lagi tayo Lalo dito kasi ginagamit natin sa pang-trabaho. Gawin nating malinis at kaaya-ayang pagmasdan yung Kahit yung sa amin bukol-bukol na, hindi namin pinababayaan basta-basta, di ba? Sa labas lang yung itsura. Sa labas lang, pero sa loob okay naman, mabango pa rin naman. So yun na naman guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.